Masayang araw, mga ka-PL. Magandang balita po ito para sa atin. Pero masamang balita naman po para sa administrasyon ni Dayunyor, mga kababayan. Aba, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, mga kababayan, dumarami na po ang mga nagpahayag na sila ay nag-withdraw na ng suporta kay Dayunyor. Uso pa rin po, mga kababayan, ang ginawa ni Captain Dado na withdrawal of support dito kay Dayunyor. Katulad na lamang po nitong si Attorney Arneda Valera, mga kababayan, na nagpahayag at sinabi nga sa interview niya dito sa SMNI na nag-withdraw na ho siya ng kanyang suporta. Katulad po natin. Kasi nadismaya din siya eh. Ito ho ang video. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lamang po. Dayunyor. Ngayon, mga simpleng mamamayan lamang ang mga nagpahayag ng withdrawal of support sa iyo. Baka isang araw kasama na ang mga men in uniform. Mga retired, oo, marami nang nagsalita. Yung iba, tahimik pa. Pero yung mga may tapang, katulad nila ni Captain Dado, Macanas, at sino nga yung isang vlogger din, talagang nagpahayag na. Tama ang sinabi ni Manang Aimee, mga kababayan, na yung 31 million na bumoto kay Dayunyor, unti-unti nang nalalagas. Dayunyor, happy kami. Sabay ganun eh, no? O, ito na ho yung video. Panoorin na po natin. Aligasyong sangkot sa ilegal na droga. Umano'y pagkitil ng kanyang administrasyon sa freedom of expression. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit binawi ng isang Filipino international and human rights lawyer na base sa Estados Unidos ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid unity team daw siya dati, pero dahil nagiba na anya ng direksyon ng Pangulo, lalo na sa foreign policy nito, ay dismayado na siya. Kasabay nito ay nanawagan siyang ibalik ang friend to all at enemy to none na foreign policy. Nakita ko yung matinding 360 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none. No? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Nakikita raw ni Valera na posibleng may pressure sa Pangulo sa nangyayaring hidwaan ngayon sa South China Sea, bagamat hindi niya masasabi kung ito ba ay dahil sa kaso nito sa Amerika kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos. Merong malinaw na pressure. Yeah. May malinaw na external pressure. So, ikakawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberenya. Pero aniya, unahin na lang sana ng administrasyon ngayon ang pagtugon sa internal na mga problema ng bansa. Imbis na mag-focus tayo sa food security, mag-focus tayo sa mga problemang internal, mag-focus tayo sa mga tinatawag nating trabaho ng mamamayan at infrastructure natin, ay lumalabas tayo na wala naman tayong kakayahan. Samantala ay pinunto naman ni Valera na ang nangyaring pagkansela sa dapat sanay idaraos na maisog rally sa Bustos, Bulacan kamakailan ay malinaw na pagkitil sa demokrasya ng bansa. Yung
pagkitil at pagkitid ng demokratikong espasyo ay indikasyon yan ng authoritarianism. Yes, no? klaro. Hindi yan normal sa isang bansang demokrasya. Lalong-lalo na sa pagrespeto ng saligang batas tungkol sa malayang pananalita at sa isang matahimik na pagtitipon. Ang kontrobersyal din ani ang pagkakasangkot ng pangalan ng Pangulo sa isang dokumento ng PIDEA na nagsasabing gumagamit ito ng iligal na droga ay dapat na rin itong sagutin sa pamamagitan ng voluntaryong pagpapadrug test. Nananawagan tayo kung ayaw niya ng voluntary testing doon sa 5 sinabi ko ay nandiyan ang judicial, no? Sa judiciary ay pwede rin siyang i-compel kung merong tinatawag nating seryosong aligasyon at ebidensya, no? Kasi nakataya ang hinaharap ng sambayan ng Pilipino, nakataya ang integridad ng ating bansa at nakataya, of course, ang respeto sa batas ng Pilipinas. Ito rin anya ay karapatan ng mga Pilipino na malaman at matuldukan ang agam-agam ng sambayanan. Ayan. Napakaraming sinabi ni Attorney Arnedo Valera, mga kababayan, pero isa po ang bibigyan natin ng reaksyon etong pagpapapulburon test nga ni Junior na matagal na po nating ipinanawagan sa kanya, mga kababayan, na Nyor, parang awa mo na, Nyor. Kung talagang malinis ka, Nyor, walang pulburon na nananalaytay dyan sa, sa ugat mo, Nyor, magpapulburon test ka na. Alam naman namin, Nyor, na malabo kang dumalo sa Mayo 7 sa gagawing pagdinig sa komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa mga aligasyon, alingas-ngas, dokumentong ipinakalat ni Maharlika na di umano ikaw ay gumagamit ng polvo. Alam na namin yan. Siyempre magmamatigas ka. I know, hindi pala sa magmamatigas, mga kababayan. Yung Bruhilda. Siya ang pumipigil di umano. Magpa-drug test ka na lang. Kung hindi ka makakadalo sa Senado, pumunta ka sa isang pulburon center test. Ayan, at magsama ka ng media nyo, ha? Live. At magtawag ka na rin ng mga vlogger nyo. Isama nyo na rin kami. Hayaan mo, walang mangyayaring rambula sa mga vlogger. Kundi, magko-cover lang kaming lahat. Huwag yung puro inyong vlogger lamang at inyong mga mainstream media lamang nyo, ha? Isama nyo po ang SMNI. Ayan, para hindi magiging bias ang kinalabasan. Naka-live ang SMNI, naka-live yung mga mainstream media ninyong bayaran, naka-live ang mga vlogger ninyong mga bayaran, naka-live din ang mga vlogger na katulad namin, mga DDS vlogger. Para hindi bias. Iyang tanong, kaya mo kayang gawin? Matagal na namin ipinanawagan sa'yo yan. Hindi ka naman nakikinig. Hindi mo naman kami pinagbibigyan. Ang tigas mo, Nyor. Nagpapadikta ka o talagang pinatutunayan mo lang na ang mga Marcos ay diktador? Ito pa, idagdag ko, mga kababayan. Maganda ito. Natupad naman na ang Alin PL. Ang 20 pesos na bigas, yes. Meron na ba? Yes! Meron na! Huwag niyong kukutsain si Junior na wala pa. Ay na, magkakaletsehan talaga tayo. Meron na po, mga kababayan. May papakita ako sa inyong picture. Uurog lang ako para mailagay ko dyan sa taas. Ayan. Ready na? Ready na kayo? Ito ipakita ko na ho.
O di ba nga, 20? Oh, pero ano ho nakalagay? Ha? Pakain ng aso. Anak ng patola talaga, oh. O 20. Ano to? Bigas? Hindi. Bigas. Natupad? Hindi. Natupad. Oh, yan po ang tingin sa atin ni Junior, mga kababayan. Aso, kung ituring niya tayo. Ha? Ganyan po kababa ang tingin sa atin ni Junior, mga kababayan. Yung sinasabi niya na, tutulungan ko kayo. Aangat ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Taas noo kahit kanino. Sa baliya, sampalin pa kita. Ano sinasabi mo? Oh, nagiging 20 pesos ang bigas. Los ni Monyor. Ayan. 20 pesos nga, pero sa aso mo ipapakain. Ano kami, aso? Tao kami, Nyor. Hindi kami hayop katulad mo. At nang bruhildang katabi mo araw-araw, hindi ka na nagsawa sa mukha niyan. Kurayot naman. Kurayot naman na yan. Huwag kang magpapadikta dyan. Pero, Nyor, kahit pa hindi ka magpadikta sa kanya, nadismaya na ang mga kababayan natin. Nag-withdraw na ng suporta. Katulad na lamang ni attorney na ipinaglaban kayo, sinuportahan kayo, kinampanya kayo, katulad namin. Tulad ng ginawa namin noong nakarang halalan. Marami na, mga kababayan, ang mga nadismaya. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, dumarami po ang mga nagpapahayag. Kaya, Nyor, mag-ingat-ingat ka. Ha? Baka pagkatapos ng SONA o di kaya sa mga susunod pa na buwan o taon, mga men in uniform na ang mag-withdraw ng suporta sa'yo. Ayos ba, Nyor? Happy? Kami happy. Okay, hanggang dito lamang po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.